at SDO Farda. Puro walang, kumbaga mga bossing, ang nakikita ko dito sa dalawa na to, baka naging dami lang po, no? Ginawang dami si Acosta, tapos ang talagang kukuha ng pera, talagang ang maglalabas ng pera si La Chica. Pero mga kababayan, pag nasukol ho at talagang hindi na nila maipaliwanag yan, eto pong si Acosta ang mananagot dyan. Uy, sabi ni Gabriel Perez, dami mong alam. Salamat! Biruin nyo mga DDS. O, tingnan nyo. Napapansin na madami tayong alam. O, ha? Ang galing ni Gabriel. Natatalinuhan sa atin si Gabriel Perez. Ang dami mong alam. Salamat, ha? Napansin mo pa yon? Tuloy. Sabi, wala po akong alam sa pag-implement po ng confidential activities. Tingnan mo, buti pa ako Gabriel Perez, madaming alam. Sabi mo, wag mo nang babawiin yan. Yung SDO, walang alam dun sa pag-implement ng confidential activities. Dahil po, hindi ko po yan in line sa aking pinag-aralan. Your Honor, hindi po kasi ako ang expert diyan. Si Colonel Nolasco po. Siya po kasi ang gumawa niyan. Ito po yung mga sagot ng ating mga resource persons noong mga hearing. Akalain mo mga kababayan, itinalaga sila para doon sa trabaho na yun. Tapos wala silang alam. Pero si Gabriel, napansin tayo. Ang dami mong alam. Salamat po. Matuloy. It is also being made to appear that the acknowledgement receipts or the documentary evidence of payments. Tawag natin ay... Sandali. Wait lang po, Congressman Romeo Acop. Ilang taon na nga bang nakaupo si Pangulo? Ano na ba ang nagawa niya sa bansa natin? Pati yata airport terminal ngayon. Private na. Mukhang hihina na ang turista sa Pilipinas dahil magiging mahal na. Kaakibat po nung pagmamahal niyan yung pagganda po, no? Doon po sa mga Amerikano, doon po sa mga turista, hindi po magbabakasyon yan ng walang pera. At ang pinupuntahan ho niyan, mga kababayan, yung magagandang tanawin. At kahit pa magdagdag yan, sabihin mo na magdagdag ng 1,000 piso na airport fee, no? Gasino lang yon doon sa mga turista. Wala pang $20 yun. Kung ang kapalit naman magiging world class yung ating mga tawag dyan sa Tagalog. Gusto ko sabihin airport pero mas maganda yung Tagalog paliparan. Di ho ba? Ang dating Pangulong Duterte, tanong natin, magkano ba naiwang utang? Magkano ba naiwang utang ng dating Pangulong Duterte? Versus doon sa mga inuutang ng ating Pangulo ngayon, binabayaran din po. No? Ako nakikita ko ang ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos, matatapos ang kanyang termino na yung lahat ng kanyang inutang, bayad. Hindi ko sinasabi na bayad yung buong utang ng Pilipinas. Yung kanyang mga inutang lang. Maaari. No? Na yung mga nautang ng dating Pangulong Duterte makakabawas ng bayad ang ating Pangulo ngayon. Sabi ni Janelle, Van der Hearst, 7 trillion inutang ni Digong. Tapos tatanungin nyo kami, ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Baka nagbabayad ng utang nung dating Pangulo. Di ho ba? Supposedly also came from these security officers. Hindi po malinaw para sa akin ang kwento nila kung kailan inaabot sa kanila ng security officers ang acknowledgement receipts. Pero ang malinaw po sa mga AOMs ng COA na hindi sinubmit ang mga acknowledgement receipts kasabay ng kanilang mga liquidation reports. Anyway, mga kababayan, ako ho ang nakikita ko dito, tinapos na din po no? Yung mga pagpapatawag nga kay Colonel La Chica at Nolasco, mga kababayan, alam nyo kung kanino na ipinasa yan? Ipinasa na ho sa AFP, mga bossing. Bakit kaya? Yun ang magandang tanong dito.
Bakit kaya biglang tinapos na at biglang nag-report na, no? Ang Quad Committee o ang Kongreso. Hindi ho kaya, mga kababayan, dahil meron na pong 75 na katao plus yung second batch plus yung third batch na naghain po ng impeachment para sa Vice Presidente. Sila po kaya ay nakatuon na, no? Doon sa paglilitis o sabotuhan ng impeachment ng Vice Presidente. Huwag kayong bibitiw. Madami pa pong mangyayari. At ang nakikita ko dito, mga kababayan, bago po umabot sa Senado, panigurado, laglag na. Sila Bato de la Rosa, si Bongo, sino pa? Yung mga Cayetano, si Tolentino, yung mga pro Duterte. Di ba? Sabi ni Felicia SGTV, ang bobo mo promise, ang gastos ng Pilipinas ngayon per day 15.3 billion at ang kita lang ng Pilipinas per day ay 11 billion. Saan mo nakuha yan? Pero yung sa amin, mismong sa balita po, nakita natin ang datos ng Presidente Bongbong Marcos nagbabayad ng higit pa doon dapat sa porsyento na babayaran lang ng oras na to. Pero ang dating Pangulong Duterte, trilyon ang inutang, ang iniwang utang. Kaya kung tatanungin nyo kami mga DDS, sino ang nagpahirap at dagdag pahirap sa Pilipinas? Walang iba. Si Duterte. Muntik ipamigay yung West Philippine Sea. Walang iba. Si Duterte. Bakit? Takot sa China no? Weak leader kasi si Duterte. Siya talaga yung mahina at duwag. Maraming salamat po. God bless sa ating